nag-resign yung ating second for 2025 na award celebration natin sa PHCC. Sino ba ang wala nung last Sunday? Ate Angie. Nagpining kasi with pastor. So yun. Just to acknowledge na worker kasi gusto niyong pasalamatan kayo. Ganun lang. Acknowledgement and thank everyone. So yun. So again, happy birthday sa mga celebrators. So meron bang hindi may birthday na hindi na lumabate? Nalista niya sa ating Okay na po. so ano na? Next, February na. February na. Okay? Sabi nga ni Pastor Ed, why not do some couples retreat? Countdown. Actually, the church is planning to have a couples but we are advised na magkaroon daw naman tayo ng camp. So, actually, couples is for sa church sa Patamis mo. But as, nag-camp naman kayo. Sa inyong advice. So, parang couples retreat. Ganon. Yun ang sinanado sa church. Abiyan. Yung sa atin, camp. Main church is retreat. Actually, meron yan. I think, grupo din na Ate Cory. Sina Ate Ann, Ate Cory, James. Yan yung mga manungulit. Okay? Ang youth, napag-alaman ito, walang in-charge na ng church. Kasi nag-level up na. Yung mga kasama yung mga youth. So walang second na nag-assume leadership ng youth sa church. So wala. Kasi yung lahat sa kanilang youth, may mga kasama. Of course, naman tayo sa pandemic. That's why. Nahirapan ang transition ng youth. So I don't know. And even youth na single pa rin. Sorry. Medyo siguro nagkakalangan na rin mag-lead. Una, I've seen a lot na pwede naman, but hindi nyo sila bakit, to be honest, na nasa youth. So, single, yapis, actually, wala namang halos distinction ng mga yapis. So, yun. So, sa mga youth, ano na lang tayo? Mag-coordinate na lang tayo sa education ministry for the materials. Or, yung sa regular attendance sa mga materials ang gamitin natin. At sa atin naman, sana ma-revive ang youth ulit. So yun, gawa natin, i-analyze natin anong problema, and let's address it. Kung ano yung problema ng youth. Okay? Meron pa ba akong nakalimutan? Kumusta ang mga bata? Praise God. Sa tuwing ang sabi niya attendance ay dumarami, it's a good problem. Ganda yun. Dahil a-challenge all of us na talaga napakalawak ng ugasan pa. Nakakanihin. Kaya gano'n. So let's do our best na ma-serve sila. At magdala sila lahat talaga sa pagod ng Panginoon. But again, about the lesson ng We Born Again series, really magpapaulit-ulit yun, pero it's like the prodigal son. Na lahat ng anggulo tinignan. Yan yung We Born Again series. So, ang tanong, nagiging maliwanag ba sa atin yung katuruan ng born again? Yun ang intention. Really.
Honestly, sino ang ngayon lang napapagtanto yung born again na yan? Taas nga kamay. Yung talagang ngayon na, yung level ng born again na pagkaintindi natin talagang nakaangat. Sino? Yung iba, alam na ba natin? Honestly, even me. Kasi dati hindi ko mapagtanto talaga din yung law at saka yung yung grace na yan. Pero nung yan inumpisahan, sabi ko nga bakit? Bakit ganito? Kaya pala nung may mga nakausap kong ibang mga tao, sabi niya, you have a murderous God. What? Pero yun na nga. That's why we have to learn yung be born again. Kasi may mga ugnayan. I don't want to tackle controversial things na napag-usapan namin. Kasi napakabigat siya. Even yung snake. I challenge you, study the snake in the Bible. At kung yan, ini-outer nyo kung kani-kanino or ini-explain nyo kung kani-kanino, think 10 times. O yun, na-challenge ko sa inyo. Think 10 times. The usual interpretation, our knowledge about the snake, now I am challenging you. Do some research. Really, a research. Tingnan ninyo. Kung tama o mali ang iniuugnay natin sa snake. Yun yung isang napaka-controversial na I believe 95% of Christians will not agree. Really, will not agree. Kahit ako na pinagbuwan ko dyan. Pero as days goes by, yung process of learning, kasi sa contextualization of the Bible, pag sinabi, blood, from Genesis to Revelation, gather all the meaning of blood. Then, bigayin mo, doon ka lang mag-create ng doctrine. Hindi out of a single verse. So again, ang challenge ko sa inyo, about the snake in the Bible. Pag-aralan mo maigi, kung naka-align pa ba ang paniniwala natin sa snake. Kasi it's a very controversial na topic na later on, bakit nga ba? Really? Tama ba ang interpretation natin? So gusto ko lang kayong piliin. Para do some research, huwag tayo makontento. Kasi marami tayong pininiwalaan na talagang nasi-shake. And if we really pray hard, at wala na sinabi ko sa inyo kanina, I've been there. Pero napakasimple ng tanong sa akin ni Lord about salvation. How could you have a perfect peace? Lali ka na sa panalig. Tell me, and be honest to yourself. And that, from then on, sinettle ni Lord sa akin, and bago dumating sa church, ang mga kalaban. Meaning, with different doctrines. And praise God, I'm on the front line to defend the faith. And talaga, dinipens ako yun. Kasi from other churches, tatlong elders. So, we have a unity among the church and peace. Dahil hindi naman kayang tanggapin basta-basta, since kayo bagong dapo, it is best for us na tayo kayo in your church and kids at doctrine, then leave us at peace. At nagkaroon talaga. And that's how should Christians behave. Dapat yan ang makikita sa Kristiyano para walang tribalism. Tribalism is different beliefs na pinagbabanggaan na hindi dapat. Hindi yan ang aim ni Kristo. So yun. Dahil pinag-aralan po namin yung tribalism last Wednesday. Kung interesado kayo, you may join.
para mapag-aralan natin. Yan yun, tribalism plus Wednesday. Pero I discourage you to attend Thursday. No, Wednesday. Tayo yun eh. Ay, yes, but, no, Thursday pala. Deeper water. Deeper water yung tribalism. Yes. But I discourage you na huwag muna ito, yung Thursday. No. Hindi niya advice. Doon siguro sa mga teachers, pwede. But not for other members. It's a no. Ako na magsasabi niya, it's a no. Kasi medyo mabigat. There will be a lot of confusion, a lot of shaking, at baka maratel tayo kung saan tayo tulungan. So, attend Wednesday. Sinabi ng mga sinis. Okay? Meron akong nakalimutan? Meron ba mga prayer requests? Wala? Yung mga actually, how is Ate Becca? I advise immediately. I advise her, please immediately go to the hospital. Actually, yung advice ko, no. Now, go to the hospital. Please. Hindi yan tama. Kasi medyo, ano na siya, deteriorating. Kasi nanihina siya na nanihina. So, hindi yan pwede sa bahay. Dapat na sa hospital to express may professionals. So, yun. Please pray for Ate Becca and her niece. I think nasa hospital pa yan, mistakes. I don't know. And Ate Becca mismo na ipag-pray dahil ngayon alam ko hindi na siya fully recovered. So, yun. Okay, sino pa may prayer request? How about Ate Dalma? Challenging times. Pray also. Talagang gano'n. Marami tayong challenge sa buhay. Dapat natin tanggapin at babayan sa Panginoon. Okay. Kung wala na, tayo po tumayo para sa ating tanong. Maraming Diyos, salamat nga po, Ama, for all the birthdays, Lord God, na hindi nagkalungkot sa aming mga kapatid, Panginoon, ng ICT, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya yung nga po, na ang mga bagong taon nila ay pagkalooban niyo po ng mapayapa, maayos, matiwasay na buhay, Panginoon. And let your grace and love ay makita at padaman nila, Panginoon. Hayaan niyo, pagpapala, ibuhos mo po sa mga kapatid namin, Panginoon. Ama, sa bawat sa amin, we continually pray. Yung pong mga challenges sa buhay na dumarating sa amin, strengthen us, Lord, and help us to face all these challenges squarely, Panginoon. Kasama ka, Ama. Hayaan niyo nga po, ang aming kalakasan manggaling sa iyo. Sinalangin namin, in every challenge, give us wisdom how to deal with this. Huwag kami tumakbo, Panginoon, kundi bagkos. Sa iyo lagi kami lumapit, sa iyong manahan, sa iyong minang gabay, at sa nawa, Panginoon, pagpapalay. Palain mo ang bawat isama. We pray for Ate Becca, restore her health, Panginoon. Ano po ang naramdaman niya? Nothing is impossible with you, Lord. Yan sa iyo po para namin kamay sa pinagkakalako. Kaya nga po, itulog mo po ang kagalingan sa kanya, Ama. Sampung kanyang pamangkin, Lord. Ama, alam namin walang imposible sa iyo. Kaya ang bawat kasakitan ng aming mga katawan, sa iyo po namin inilalaga, Panginoon. Kaya nyo, kayo ang magpagaling, iparamdam niyo po sa amin, Ama. Ang iyong kalinga, ang iyong pagmamahal, at ang iyong awa. Kailangan namin, Diyos, maraming salamat po. Patuloy din namin po idinadalangin ang mga kapatid namin na wala po sa dakong ito. Continue to bless them, O God. Hayaan nyo nga po ang iyong pangalan ang laging maitaas at mapapurihan. Bless them also, Lord God. Our loved ones, Ama, at palain po. Hayaan nyo na maramdaman through us, Lord God,
ang iyong pagmamahal at kapagpala din sila, Panginoon. At hindi namin pong itinataas ang mga bata ng church na ito, ay po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, sa kanilang mga murang isipan, ay po ang mag-mold, Panginoon, sa po na kanilang mga magulang, mga kapatid, Ama. Hayaan nyo nga po, mapagpala sila. Yung youth, Lord God, we pray, ay po ang mag-revive, Panginoon. May you remind them, O God, na ang buhay na malayo sa iyo, Panginoon, ay malayo din sa pagpapala. Ama, turuan mo po mga kabataan itong laging manahan sa iyo. At sa bawat isang ginagamit mo, we pray, kayo po ang mag-anoint, mag-empower, and use them mightily for your glory, O God. Ama, salamat po sa iglesia nito na patuloy mo pinagpapala. Salamat sa kapatiran, Panginoon, na patuloy na naglalaan ng kanilang mga buhay, kanilang panahon, upang ang iyong mga anak mapaglingkuran. And for that, Lord God, sana may tataas ka at naluluwalhati ka, Panginoon. Ama, salamat sa bawat pagkain aming kinakain sa pagkainan. Salamat sa lahat ng provisyon na pinagkakaloob mo, Panginoon. Financial man, material. Lord God, maraming salamat. Kaya Lord, tanggapin niyo po ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng pagpapala, Panginoon. At Ama, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at maging ang aming pagsamba. Sa pangalan po ni Jesus, tanggapin niyo po ang lahat ng ito. Amen. Mga kapatid, na napakalawak na pagmamahal ng Ama, ang walang sawang pag-ibig ng Panginoon, ang kalinga ng Banal na Espiritu, ang pag-iingat niya, pagtuturo, ay laging sumaatin mula ngayon hanggang sa muli nating pagkikita. Amen.